Okay, kamusta mga daddy? Masaya at masaganang buhay. Iba-vlog ko to tungkol dito. Issue ko sa Toyota Wigo. G variant to mga daddy. Ang 1 year and 8 months na to. At ito mga daddy ay PMS to. Yung kumpleto to sa sa PMS. Walang nakakagalaw na iba nito kundi sila lang. At yung mga electronics na ipapakita ko sa inyo rin na mga ikinabit ko ay mga di baterya. Ibig sabihin, walang nakakagalaw ng mga electronics o wiring nito. Okay, mga daddy. Pero bago ko sabihin sa inyo yung issue ko rito sa Wigo ko, manual to mga daddy papakita ko muna sa inyo yung mga in-upgrade o mga ikinabit na namin. Okay, mga daddy. Una na ito, itong rain visor, yan, kinabit na namin yan. Pagkuha pa lang nito, ilang buwan, modern na kami yan. Dahil importante nga para pag umuulan, saka hindi ka balit yung aso. So, kada bukas ang kotse, lagi sumasakay ito eh. Kaya mga daddy, leather na yan. Pagkuha pa lang namin, mga ilang buwan, pa-leather na, gawa kasi ng marami akong aso eh. Para mas madali siyang linisin. Kasi nga hindi nakakapit ang balahibo, mga daddy. Ano pa ba? Ito, armrest. Yan, armrest. Ito, para hindi pumasok maigi yung init, mga daddy. Maganda to. Yan, nilalagyan ko pa ng velcro, pang sabitan, nadidikitan siya. Yan, ito. Lagayan ng tissue, mga papeles. Itong hawakan. Yan, ang mga binago na namin. Saka ito, importante rin to. Ito mga daddy, ano yan, oh. Di baterya yan, kaya wala akong hindi ginagalaw ang kuryente nito. Dalawa yan, ay yung pa isa sa likod. Para ano, may ilaw din doon. Pasero. Lagay ng ano na baso. Kape, o ano man. Saka ito pa, mga daddy, yan, garnish. Itong garnish, pangalawa na yan, hindi naman kasi pangmatagalan to eh. Dinidikit lang naman to. Bali nakadalawang palit na kami. Saka ito, yung ilalim niya. Parang ba to? Spoiler. Ayan, kinabit na yan dyan. Meron pa yan sa harap. Ayan, sama na yan sa ano, garnish. Ito. Eyelid yata tawag dyan. Pero kasama na yan pag umorder kayo. Pangalawa na namin yan kasi pag mga 6 na buwan, 8 buwan, may makikita na kayong mga ano yan. Hindi nga kasi pang matagalan yan. Pati ito, spoiler sa ilalim. Yan ang mga pinagkakabit namin dyan. Saka meron pa nga pala. Ito ang maganda rin. Yung sa ilalim. Ito. Protection para sa hindi bumaho. Kasi maganda to. One time na gano'n kami rito eh. May nilagay na yellow, tropa ko rito eh. Yan. Natunaw. Ang tubig dyan lang, hindi nabasa ang ano, kaya okay yan. Kumuha rin kayo yan. Pati likod. Ayan, pati likod yan meron. Okay, yan ang mga upgrade dyan. Okay. Ngayon, dito na tayo sa issue namin sa Wigo. Ito, number 1. Ito mga daddy, nung bago pa yan bago pa, talagang nakita nyo to, pag kailangan namin ng waste, syempre lalagay mo yan, lalagay mo to, ano siya, kahit nung bago pa lang, nawawala, naglulus. Kakabit mo yung cellphone dito para lumabas dun yung waste. Madali siyang mawala, naglulus nga. Hindi ko kung maluwag to kahit nung bago pa siya, yan na naging una kong nakita dyan. Saka, ito pa isa, mga daddy, ito 4 times na. Pag nagmamadali ako, kunwari, pag on mo, lalabas ang logo niyan, syempre. Nagmamadali ka, atras ko. Atras ako.
Nagba-black to, nawawala, as in wala, hanggang maandar ka, wala siya. Wala kang makikita dito. Ang gagawin mo ulit, ang ginagawa ko, papatayin ko ulit yung kotse. Pagkapatay ko, yun, lalabas ulit yung logo. Ayun, bago na siya mag-wait ka lang ng mga hanggang maano yung logo. Eh minsan nga, nagmamadali ka, pag on mo, seatbelt ka lang bago atras na. Pero bihira naman, kasi 1 year and 8 months na nga to, siguro 4 times ko na na-encounter yon. Papatay mo ulit yung kotse. Saka, okay, eto pa, kung hindi ko gusto rito, issue ko rito, ito, itong dashboard. Kapag kunwari, pupunta ka sa tunnel, papapasok kayo, o sa madilim na lugar, di mo na siya makita, wala kang makikita. Ibig sabihin, hindi siya reflectorize o di ko siya makita. Pag nasa tunnel ka, kailangan magbukas ka ng ilaw. Tapos yung ilaw niya, medyo malabo rin ang dating para sa akin. Yung kulay red yan eh. Hindi siya ganong kalinaw, mga daddy. Yung ano na yan, yan ang issue ko. Isa ko pang issue rito. Saka mga daddy, kapag ikaw ay umaatras. Pag umaatras ka rito, di ba may tutulog na, dapat may tumutunog pag malapit ka ng may masage. Halos di mo siya marinig. Napakahina. Lalo na kung may sounds ka. Ang sound mo hindi naman malakas eh. Dahil nga atras ka eh. Pag ano mo dyan, automatic yan, hihina eh. Pag kinambyo mo to, hihina radyo mo para marinig mo. Halos di mo marinig yung beep, beep, beep. Napakahina. Hindi pa medyo nilakasan. Okay? Ito pa, isang malaking issue rito. Ito mga daddy. Ito, never pa kami nakasagi o nakabangga. Malalaki kasi yung aso ko one time, pag ano, makakawang. Ibig sabihin, madali siya matanggal. Bago pa lang halos to, nung nag-horsing around yung mga aso ko, siguro kasi dito lang naman sa garahe, papag-kissing ko, kawang yan, no? Pati dito, kawang yan. Ngayon, pag nasasagi siya ng aso ko, yun nga, binabalik ko na lang. Iaangat ko to bago ampasin ko doon. Ito, tutula ko siya, bumabalik. Ibig sabihin, ano pala to? Hindi mo siya pwedeng upuan o kunwari may bata gusto umupo dyan. Iingatan mo. Kasi may potential siyang, malaki na nga eh. Pero i-report ko na to pag PMS ko bukas. Parang lumalaki. Okay? Ito pa, sa mga daddy, iikot lang ako. Isa sa mga issue ko pa rito sa Wigo. Ito, mga daddy, itong antena niya. Hindi ko naman sinabing pangit. Okay lang sa akin niya. Ang problema, mahina. Mahina ang signal niya. Kahit nandito ka sa patag, mahina. Yan ang mga nakikita kong issue rito sa Wigo. Pero kasi kaya nga nagustuhan din namin to, ang masasabi ko lang ay naku, napakatipid sa gas nito, mga daddy. So, ang kinagandahan din ng Wigo. Pinakita ko lang din yung mga issue niya na hindi ko nagustuhan. Pero kaya nga ito rin kinuha namin dahil ito ay matipid sa gasolina. At saka tatlo lang naman kami. Kaya okay na to. Okay, salamat mga daddy sa panonood. Masaya at masaganang buhay. Thank you. Salamat sa panonood.